Atong ipadayon mga igsoon ang biblical prosperity. This is number 36. Di na to hotdon gyud ni nato ang mga verses sa Bible igsoon nga nagtudlo og biblical prosperity. Being prosperous in a Christian life, no, sa Kristohanong kinabuhi, it is planned by God. It should be guided by God. Kay siya man ang plano nga maangkon animo, dapat giniyahan pod niya para maangkod yun nimo tinuod nga dili iya sa yawa bribery man na ato na nang gisigi-gisgot diri nga mapalit ka sa yawa para di ka mosunod sa Ginoo, no? Kung ang ato na ganing center sa atong heart is to look for money, unya money ra gyud, wa na layo na kay kas kabubuton sa Ginoo. Kay wa naman ka nagtutok sa buluhaton, pero nagtutok ka sa buluhaton sa Ginoo, provide man kaniya. Imposible di kanya providean. And you can see opportunities to become a blessing to others who are serving the Lord. Kaya nakasabot ta mga igsoon, mahimo kang blessing. Kay kita mga Kristohanon, kita ra may magtinabangay diri. Mo na pag nakakita ka nga kanang naay nangalagad sa Ginoo, gitandog ka mga kaigsunan. So, mingon ka pastor, na ako nakita dito ba? Kanang nindot tabangan. Let's do something. Atong tanawon kung tinuod ba, din tabangan na to. Ingon na ba? Kaya nga naman, gamay rin kayo magbubuhat, mga igsoon. Unya, sa kagamay sa magbubuhat, mag-away pa dyan. Kita mo sa working siyawa? He will sow discord. Mag-sow siya og disagreement. Mag-sow siya og kanang envy. Mag-sow siya og kanang mga butang ba nga makapabungkag sa unity. No? Mo na ato bantayan. So para makakwanta, para magamit gyud ta sa Ginoo, diri mismo sa atong simbahan magbantay ta. Kay ang yawa at work siya. So padayonon nato ni mga kaigsunan para makasabot ta, para asa gyud ni ang earthly treasure. No? Para maandam ang atong kaugalingon kung angayan bataan ang earthly treasure o dili. Alright? Let's all stand. Magampo ta mga igsoon. Most gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for this privilege to learn sa imuha nga mga guidance regarding prosperity. And we pray, dear God, that it should be biblical. Tabangi mi, Lord, nga dili mi mapalit sa yawa, nga hayluhon rami og kwarta apan mahunong ang among pagpangalagad sa imuha, Lord. And we believe that serving you should be progressive. Dapat mag-increase ang among service, dili mag-decrease. Because you are the one who will provide everything that we need as we serve you, O Lord. And please allow us, O God, to understand your message this evening. Please use me, empower me, O God, for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Sovereign Steps to Divine Success. Sovereign Steps to Divine Success. God promised, God will provide. Siya nag-promise. Siya ang naay tinguha nga munindot ang imong kinabuhi samtang nangalagad ka, it should be His steps nga kinahanglan masunod. Dapat divine gyud mga kaigsunan nga step. Alright? Dili ka na kopyahon na to step sa kalibutan o niya atong i-apply diri sa Ginoo. Lahi ang outcome. Alright? So, prosperity begins with God orchestrating circumstances to set His people apart. Apart from where? Apart from the world. So, ang Ginoo mismo mo ay nag-orchestrate. So, pag mag-orchestrate na ang Ginoo, ayaw reklamo. Nakasabot na mga igsoon, ayaw reklamo kay nakasulat na pariha na sa orkestra mga igsoon. Usa ra gyud ang naa sa atubangan nga mag-conduct. No, ang conductor. Daghan kaayong mga kana musicians. Pero kung walay mag-conduct nila, mag-iyahay silang tukar. Nabay matibuok nga music? Wala. But tungod sa usa nga nagkandak nila ug sa mga piyesa nga ilang gitanaw,
So naay nagkandak, naay piyesa, tanan gitagaan sa ilahang mga part. Pag wiris-wiris na niya sa iyang baton, magkahiusa sila og makasabot sila. Ngano man, nibilib man sila sa conductor nga ang conductor kabaw sa iyang gibuhat. Og kaybaw ang conductor unsaon pagkuman ang mga musician. Mao na nga gamay nga lihok kasabot sila. Kung kinsa na, asa na, because naa sila gisunod nga pareha og piyesa mga igsoon. So kung mosunod lang gyud ka, di gyud ka mahimong problema sa tukar. Pero magbuot-buot kag imuha kay wido-widohon na nimo mga igsoon kay bawo man ka sa tukar, di ka kay bawo kano sa musod, di ka kay bawo kano sa mo kuan ka mo pahuway. Murag imuhon na tanang kuan nota. Mo na ka importante ang music piece sama sa Bible. Ingon ana ka importante ang Bible sa atong kinabuhi. Nakasabot na mga igsoon? And we only have one conductor, and that is the Holy Ghost. Maunay gitugyan sa Ginoo nato karon. We read the same Bible. We should be guided by the same Spirit. Dili ta dapat guided by another spirit, mga igsoon. So, magkahiusa tatanan kung nisunod gyud ta sa balaang espiritu. Ayog sugot nga mapakgang ka. Padayon gyud ka kung unsa na gitudlo sa Ginoo. Do not let go. All right? So, dapat naagyud ka diha sa tiilan sa Ginoo, nagsunod ka, mao na nga para safe ka, paminaw gyud sa imong pastor gyud. Gibalik-balik yun na nato mga igsoon kay daghan na kay mga Kristohanon na biktima. They do it their own. No, without the pastor knowing it. Wa gyud nay kapuslanan kay asa man nimo ipamutang, asa man nimo i-connect. So naghimo kag imuha, what are you trying to do? Wa gyud na siya kapuslanan mga kaigsunan, di man na nato magamit. Nya tilisad pwede nga pulihan na nato si pastor kay wa man siya kaybaw ani atong gibuhat. Uy di sa gyud na mo'y kabubuton sa Ginoo. Mao na mahitabo na mga tangtang gyud mo passing. Mawa gyud mo, di mo ma-intriguhan, di mo masaligan, di mo magamit. Mao na mahitabo. So, do not let the devil put asunder sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Always follow. Obedience ra gyud na gipangayo sa Ginoo. So the Lord will orchestrate, the children of God follows. Ingon ana, sama sa orkestra mga igsoon, musunod gyud ta. Kung pahunungon ka, di jud ka mohunong kay ganahan man jud kung mutukan. Ikaw may muguba sa harmony. Ikay muguba. Mo na ang mga Kristohanon ay kalibog nga nganong wa makupalihukan ni pastor. Di pa imong part. Wata kay mutingog ra lagi ka. Ingon na ba? It is the man of God who knows. No? It is the man of God who knows whom to send. But I don't know where to send. Mura na din ako mahibawan. Though atog yun ng Jerusalem mga kaigsunan, but you still need to pray. Lord, asa man ko nga barangay? Because I wanted you to learn how to listen to the still small voice within you. Nakasabot na mga igsoon? Dili ako ang mupili asa, pero kita as a church and with the authority that God gave me, mo'y mo send kung asa ka. Okay? So, muna, nindot kayo kung harmonious lang yun ta na mga igsoon, dili ta mo step in sa responsibility sa usag-usa, nindot ra gyud kayo ni atong kuan. Unya, ang reason nga nung ang church dugay mo grow, because there is disobedience and rebellious spirit in the midst of us. Mao nay hinungdan. So mo nay atong kanang eliminate mga igsoon ang disobedience, i-eliminate nato ang rebellion. Nakasabot na igsoon? That is part of the flesh. So kung kitang tanan aware gyud ta sa lihok sa unod sa atong kinabuhi, kita na mismo mo'y mo pakgang ana para dili kita maapil sa pagtangtang sa Ginoo. Kay manangtang ra ba yun ang Ginoo? Unya ang yawa po, mamira po na siya. Unya inigayag niya, wa na ka nakagamot sa Ginoo, palid kag apil. Alright? So, kuhaan na itong base mga igsoon. Kining ato ang text karon sa Psalm 105. Panghitabo ni sa mga Egyptians,
nga naa sa ilaha ang mga Israelites, unya atong subayon mga igsoon, giunsa man sa Ginoo ang mga Israelites nga nahawa sila sa kamot sa mga Egyptians. Mao man ang istorya aning Psalm 105. So mo ato ang subayon, unya tanawa ang kanang prosperity nga nadawat o gi-prepare sa Ginoo for them that they cannot have it kung naa sila sa Egypt. Gi-prepare na sa Ginoo ba? Pero dili mahatag sa Ginoo samtang naa pa sila sa Egypt. Dili pwede. So kaning mga nahitabo sa ilang kinabuhi mga igsoon, sa paggawas nila sa Egypt, wala na nila naangkon kung nagpabilin sila sa Egypt. So kita nga mga Kristohanon, if you choose to stay on Egypt, di jud ka ka-experience sa kanindot sa provision sa Ginoo. Tulo ka butang mga kaigsuonan, ang atong isgutan, number 1, God's providential preparation. Diri sa preparation, daghan kayo mabagsak. Daghan mabagsak. Kay sa dihang gi-prepare ka sa Ginoo, di ba? Siya mo'y mo orchestrate. Siya mo'y mo kanang mo dumala sa tanan nga mga panghitabo sa imong kinabuhi. So using the unbelievers and preparing you. Sometimes dili ta kapasan. Sometimes diha ta nahunong. Mao na nga sa pag-orchestrate sa Ginoo, oy, wa man kasunod akong anak. So, sige balik sa uno. Mao na matiguang na lang ka, wa jud kay kapuslanan kung asa ka. Unya kining simbahan na mga igsoon, nagsubay na magyutas kabubuton sa Ginoo, wa gyud bribery mahitabo diri. Dili pasabot nga kanang dugay na ka, saligan ka. Dili pasabot kwartahan ka, saligan ka. Dili ang Ginoo gyud magbuot diri. Kinsa iyang saligan, kinsa iyang gamiton, mag-agad na gyud tas Ginoo. And I am so careful dihan dapita mga igsoon. Mo na tingali mahibong mo ngano man si pastor nga di pa niya gamiton ning mga tawhana, ngano man si pastor wa man ko niya gamita, ayaw na lang reklamo di adto kas Ginoo dritso. Nakasabot ta igsoon. So para dili ka magreklamo, susiha imong kaugalingon. Ngano kang wala ko na kuano? Wa ko na gamit sa Ginoo diri. Oh. So naay preparation gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. So in Psalm 105:23-25, ingon sa Bible, Israel also came into Egypt, and Jacob sojourned in the land of Ham. So nakasuod sila sa Egypt, mga kaigsunan. In verse number 24, and he increased his people greatly, and made them stronger than their enemies. O sa gibuhat sa Ginoo sa mga katawhan. So gi-increase sila mga kaigsunan, and it is part of God's plan. Siya may ga-orchestrate. So sa dihang nilig-unan, nidaghan na, mabito ito na triten ang pero, nadaghan naman kaini sila. Unya, mga kusgan pagyud, alimad ka mo ilang gimanso o patrabaho mga igsoon. So mga kusgan kayo, mga maskulado kayo. Unya, ang mga Egyptians kay, wa man din, lupig tanaw ni tanam, wa naman, delikado tani. So, it is God's working mga igsoon, nga nilig-on sila. Pero naay plano ang Ginoo. Ingon sa verse number 25, he turned their heart to hate his people, to deal subtly with his servants. Tanawa, it is God's working nga ang mga Egyptians, cruel ang ilang treatment. Unya, kanabang limbong-limbong ba? Ilad-ilaron, subtly. Tanawa na kuha na siya mga igsoon, kanang limbong-limbong, kanang limbungon sila ba, kanang ilad-ilaron sila. So, gingon ana, kisa may naghimo according to the Bible. God. Mingon ta, malituha ni mga Egyptians. Oy! Sa ito gingon sa Bible, who turned their heart to hate his people? God. Mo na magtanaw ta sa mga unbelieving people, mga igsoon, kung asa ka nagtrabaho, asa ka nagstay, initan ka, no? Kanang muraka o kanang lisod-lisonon, ilaron ka, maglagot na yung ka, masukod. It is God orchestrating. God has a plan for you. Ayaw kasuko. Paminawa ang Ginoo, Lord, nga naman O diba? So, mawa ang favor. Na-enable ang favor. Sa una, favored kay ka. Unya, moabot lang, bukalit lang panahon ba, naunsa man akong boss, oy, mura naman og kuan, giinitan, magko. Nga naman among manager, nga, mura man ko gisuyaan. Ani kay, nakuan man ka lang, ni-excel man ka kung asa ka dapit. Suyaan jud ka, nitabo na namo mga igsoon.
Because God has a plan nga i-detach ka. May plano ang Ginoo kapapawaon ka anang Ehipto kung diin ka nahimutang. Alright? So, iya kang gi-increase, nahimo na kang great, na promoted ka, and then nasuyaan ka. Tanawa ha? Klaro kaayo kinsay nag-orchestrate. So, naa ka sa Egypt, kay mo naman tag asay gi-picture out sa Ginoo sa Egypt sa atong panahon. Ang kalibutan. Unsa may gi-offers kalibutan? Job the same way sa mga Israelites kana sa Egypt. Unsa ilang job didto? Maghimog bricks, maghimo og pyramid. Maghimog pyramid. So, karon unsa may kuan Egypt karon? Kalibutan no. Naa ka sa job. Unsa may trabaho diha? Maghimog pera para sa imong amo. Ikaw ang gamaid. It's a pyramid for your boss. So, gigamit ka. Unya, tungod kay gigamit man ka, panggaon ka. No, samtang magamit pa ka. Nakasabot ha? Pero magkatiguang na ka, hinay na ka mo trabaho, hinay naman ang imong pyramid, making, hinay naman. So, ang naitabuan na, ilisa na ka. You are useless to him. Nga naman, he's building his own empire. He's building his own life. You are just part of it. Ikaw naghimo ra ka diha. Kung makasabot lang yun ta mga kaigsunan, ana, makakita jud ta nga wa na hinuog ko kapangalagad sa Ginoo og tarong. Obviously, you cannot serve the Lord properly. Nga naman, you're under the authority of another person. You are not free. You are a slave. No, dili ka free para muhatag sa imong oras sa Ginoo anytime. O tanaw ko sinahitabo simbahan, di ba kanang ginaid mga igsoon? Di man ta ka penetrate og mga barangay easily. Nga naman, timingon pa nato ang inyong time, unya, lain-lain ba mo og working time. So kung mao na ang kuan, ang sitwasyon sa church, wag gid tay mahimo ani may igsoon as together ba? Mahimo na to. Yet there's always power in numbers. Kaya kung magbaha lang yun ta mga igsoon, for example, unahon na itong trabaho ang babag, okay, kitang tanan, magsulob tag t-shirt nga pareha ta, lighthouse, logo na ito, pitininduta. O di ba? Malakaw ta dito, perti natong daghana. Di kami ng mga tao, wow, ninduta ani nila. Lagi na maminaw. Pero pila ra ka buok manlakaw niya, pag-ana sa singot. Di ba? Unya kay duha ka buok manlakaw, magsipag tabi, siglakaw na humana silang tuyok, wag yun na ingnan. Lahi magyuling lakaw sa daghan mga igsoon. Dasig magkanga mo share sa pulong sa Ginoo. So makita jud kag disipulon. Di ba kay wa man ta bawali nga mo share ka ni bisan kinsa, pero kinahanglan na adyo kay atimanon. Og hangtod nga kanay imong naubang na sharean, atimanon na sa imuhang giatiman. Maunay sistema sa pagpangalaga sa Ginoo. Dapat na agyud ang discipleship and never stop whatever happens. It is the will of the devil nga dili ka mag-disciple. Now, listen to me. When you do discipleship, bisag unsa na lang na mahitabo gyud sa imong kinabuhi to give you enough reason to stop. But will you stop? Kinsa may nagsugo nimo mag-disciple ka? Kinsa may naggubot-gubot? Ay kung ginang Ginoo po naggubot-gubot nimo, pero siya nag-orchestrate ana. Okay, gubta ni akong anak, tanaw na to, hunong ba ni? Yan ihunong ka. O di napildi ka. Ayog hunonga ang gisugo sa Ginoo tungod lang sa circumstances. Never stop. Kay ang Ginoo gamando nimo ana. Og imong gibutan sa imong kasing-kasing mga moy makita dapat sa Ginoo. Bahala nag-imo kung kanang tungulan ko nimo tanan Lord ani mga worldly kuan nako kanay connections. Basta di gyud nako ni hunongon imo gisugo nako. Mo na bisikin sa mo pahunong nimo ginikanan ang uban pod ang anak mo imo pahunong nila, no? Mga friends nimo o imong job pahunongon ka. Ayog hunonga. Di ba? They have the right to stop you.
But you have the right to choose. Kinsa imo pilion? Pilion nimo ang nagsugo nga imo nang buhaton o pilion nimo tong nagpahunong sa gisugo sa Ginoo? So sometimes sa pag-orchestrate sa Ginoo diha ta mapakyas. Mao nang di ta kaabot sa sunod nga bahin. Di ba? Kay kung wato sila nang gawas mga igsoon, di sila ka-experience. Alright? Number 2, God's powerful provision. Tanawag giunsa sa Ginoo pagpakita sa dihang ni allow na sila, nisunod sila ni Moses. Okay, we will go out. So nang gawas sila. Tanawag sa Nahitabo 26 to 38. 26 to 38. The Bible says, He sent Moses, his servant, and Aaron, whom he had chosen. They shewed his signs among them and wonders in the land of Ham. So naay gipakita nga talagsaon. Sama ra sad sa atong panahon karon, gitagaan ka sa Ginoo og pastor ug ipakita sa Ginoo kung giunsa niya ang imong pastor to let you see the working of God in his life. Ang pangutana naa ba mo nakita sa working sa Ginoo sa among kinabuhi sugod sa sinugdanan. Then that is enough for you to think that God is at work. Ang problema mga kaigsoon, naminaw ka sa yawa, and that is why you did not follow. God will choose somebody to guide you para makapangalagad ka. Sa ilang panahon, si Moses ug si Aaron ang gigamit sa Ginoo. Alright? In verse number 28, He sent darkness and made it dark, and they rebelled not against His word. Wow, pasar. Nagpadala siya kangit-ngit apan wa gyapon sila ni rebelde sa pulong sa Ginoo. Diha mapakyas ng uban na. Verse number 29, He turned their waters into blood and slew their fish. O diba nagsugod na ang kanang plagues. In verse number 30, their lands brought forth frogs and in abundance. Nindot nung kayo ni kung abundance nga lahi ba, pero pag ang baki na'y managhan mga kaisuunan, hindi na maayo na. In the chambers pa yun, nanod of their kings. In verse number 31, He spake, and there came divers sort of flies and lice in all their coasts. Pero in spite ani mga kaigsunan, God hardened the heart of Pharaoh. Tanawa, who orchestrating it? Ang Ginoo. Verse 32, He gave them hail for rain and flaming fire in their land. He smote their vines also and their fig trees and break their trees of their coasts. So, daghan na kayo mga nahitabo, but still God hardened the heart of Pharaoh. Verse number 34, He spake, and the locusts came and caterpillars, and that without number. Grabe ni, panganon ang mga lagutmon ani. And in verse number 35, and did eat up all the herb in their land, and devoured the fruit of their ground. Tuwa na ang famine, nagkagutom na sila, kay gihurot naman sa mga locust. Unya, di pa sila kainom kay ang tubig contaminated na. Alright? So, pertinang paita, 36, He smote also all the firstborn in their land, the chief of all their strength. Dito na sila, mura na sila, patay na tani. So, ing anaon sa Ginoo ang kanang tao nga nagkupot nimo kay nganong gipunggan ka nga dili ka kapangalagad sa Ginoo, kinahanglan i-make sure gito sa Ginoo nga kanimo surrender gyud ni tawhanan nimo. Mo surrender gyud na. Unya ikalipay pa nilang mawa na ka. Din ikalipay pod sa Ginoo kay nalibre na ka. Matanawa ha? Ang pag-orchestrate sa Ginoo, verse number 37. He brought them forth also with what? Silver and gold. And there was not one feeble person among their tribes. Wa nagi kuan sa Ginoo, wa na niya gikalimtan ang imong need. You need earthly riches. Mo na iya gyud nagikuan. Sa diya gigayda niya, gipadatan gyud niya gold and silver. Unya wag gyud magluyahon nila. Lig-on ang mga katawhan sa Ginoo. Look at 38. Egypt was glad
when they departed, for the fear of them fell upon them. Nalipay na, resign na doon. Hawa na rin ko pa niya kay. Di kay, giputbol ka, kay badlungon ka. Giputbol ka, kay na-feel na nila ang kabugaton sa lihok sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Di ba? Ang problema, mga kaigsuunan, tuan na, gilit go na ka. Ngita naman sa kaglayang Egypt. Nga naman, tingali na yung sul-sul ni mo, ay, lagi ko na sunod-sunod, mga kaalang pastor nga, wa man na siya sa imong kinabuhi. Uy, paminaw mo, kisa gipadala sa Ginoo sa imong kinabuhi para i-orchestrate ka sa Ginoo. Padadaan ba yun, Moses na Aaron diri, ayaw mo pangitag Moses na Aaron, naana imong pastor. Si Moses na Aaron, tapos na. Ang problema ninyo mga membro, di mo minaw sa inyong pastor, nakaminos magod mo. Nakasabot na mga igsoon? Because we are trying to use what we achieve in this world. Naka na si pastor ka, asar man na, Bible, normal, gina si pastor, mo challenge gina siya para na mga lagas Ginoo. Wa ka nang limbawt sa balhibo ni mo mga kaigsoon na kumo na imong utok. Unsa man ay purpose nga nung giluwas ta? Unsa man ay purpose nga nung gipuno sa Ginoo sa church? Di ba para mga lagad sa Ginoo? So mauna ang guide sa Ginoo nga ihatag sa Ginoo sa church. Mauna nga guidance ang ipawali sa Ginoo sa iyang mga pastor. Ngadto sa mga katawhan sa Ginoo. Ug normal sad nga ang yawa mamugong. Di araron, kamoy decide kinsa inyong sundon. Kay bisag kinsa ninyo, pwede man mo gamiton sa yawa para pakgangon ang uban nga mo desider sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang ako lang warning ninyo, uy, ang inyong gikontra ana ang Ginoo nga nagsugo. Di ka mahadlok nga ikaw mo'y gigamit sa yawa para ang kanang na kuan na unta naka-decide ba nga naka-decide siya nga kanang mga lagad na kus Ginoo. Unya ikaw mo'y ingon, noon sa ka? Unya imong mga anak. Uy, be realistic of your life. Di biya ka kapalit og bugas nga dadan na nimo Bible ang tindira. Sakto masag ka, pero wa ba ka nituo nga ang Ginoo nag-promise that He will provide all your needs. Hadlokon ra ka mga kaigsunan. God will send you darkness. Unya pagkauman mahadlok dayon ka. Tanaw nga pag send og darkness, asa man ilang gikip? The word. Wala nila gibuhian ang pulong mga igsoon. They keep the word of God. Ang problema, padadaan mo darkness, hadlok-hadlokon na mo. Unya, saan na imong panginabuhi? Saan na imong anak? Saan na pag-eskwela nila? O di ba, mamana yung gawas gus babaan ang gamiton siya? Of course, pakiton dyan ka sa kuan kintahay, kinabuhi ba? Di ba? Mahal na magkipaliton na ron. Pakiton ka, hadlokon ka ba? Unya, mayon ka niya, bitaw no, niya, duwa na ba ni sweldo na yung magwalita sa pulong sa Ginoo? O, tuwa na din ka. Nabitik na ka kay kalibutan ang imuhang prinsipyo. Prinsipyo na sa kalibutan, no work, no pay. Of course, kinahanglan jud ka mangita og asa ka maka-work para tay mo pay nimo. Unya asa naman to promise sa Ginoo? You cannot keep it. Sa ko nang gingon ninyo mga kaigsunan, gipadana na mo Moses ug Aaron sa inyong kinabuhi. Ug gipakita si Ginoo, giunsa niya pagbuhi. Wa man ko na trabaho. Nisunod ra ko si Ginoo. And I never depart where God put me. Siya mo'y nagpadala mga kaigsunan o mga resources. Di ba? Kadaghan na nga naghangyo, kadaghan na nga kanang inganyo nako mga igsoon nga moadto og kanang bisag asang laing nasod mga igsoon para lang naay madadiri para gamito nato sa ministry. Wa ko ni sugot. Nga naman, dili maoy giya sa Ginoo nako. Nakasabot ang mga igsoon? So na, o karon, hala, kamoy decide. Will you accept God's powerful provision? Or you will listen to the worldly provision? Nga makita ni mo sunod-sunuron yung sige buhat sa kalibutan, nadato na sila. Pero para sa ila, epektibo na.
Sultian ta ka, kung mahimo na epektibo sa imo, it means na bribe na ka. Kung unsa man ay maangko nimo sa imuhang panudlanan, it can never be used for the glory of God. Kay ikaw mismo, maoy mo ingon, wa ko'y kwarta. Kay imo ra na. Sa tithes pa lang gani, di magyan nimo mauli. Kaya pa nakasabot tayo son, sa first fruit pa lang, wa gyud nimo na perfect. Unya, proud kay ka, nga nakay trabaho, nindot kay mo trabaho, dako kay kong sweldo. Pero mga kaigsunan, sige kang panuli sa Ginoo. O tanaw, gigamit ba na sa Ginoo? Di na gamiton sa Ginoo gyud. Pero magpaubos ta sa provision sa Ginoo, mga kaigsunan. Di gyud kaniya tangtangon sa iyang buluhaton. Gamiton ka sa Ginoo, himuon kaniyang mabungahon. Hinumdumim sa saan imong panikamot nga mamunga ka, pero disagree ka sa guidance sa imuhang pastor, di gyud ka mamunga gyud. Sultian ta ka, di gyud ka mamunga. Bisan pag pundokon animo pila ka bug tawo diha, walihan mo pulong sa Ginoo. Angkuan kay ka, kana agresibo kay ka, wa gyud bunga diha. Because you did not obey. Obedience is very important. Bisan pag di ka kasabot, ang imo ra gyud sabton, obedience. Ayog sabta to, ang iyahang kanang kuan usa kay kinatibuk-an ni pastor. You don't need to know. You just need to listen piece by piece. Nakasabot ta mga igsoon? That's how God guide His people. Nakaibaw naman ta, si Abraham, si David, tanan mga kaigsunan. Ang katugyong kang Abraham, nga iyang gipapahawa si Abraham sa iyang lugar, nga stable na siya. Hawa na diha Abraham. Giyahanti ka kung asa ka mo adto. Nahanugnan ba siya? Wala siya nahanugnan. Ang iya ba, wa siya niingon, Lord, asa man ko nimo, ato sa neklaruhon, asa man ko nimo paadtuon. Ako sa klaruhon, ato sa nang timbang-timbangon ba, asa may mas nindot kani o kanang imong paadtuan ako. Naman siya gihimo ngayon ana, para timbang-timbangon sa nato. Tanawang gibuhat sa mga Kristohanon karon. Sige tagtimbang-timbang. Ang problema, di ta kakita nga physical sa gipromise sa Ginoo, because it needs faith for you to see. Kung timbang-timbangon na nimo ang pulong sa Ginoo, you have no evidence. You have no faith. You cannot see the substance of His will. And that is why you choose the world, because you cannot see. It's empty. God's will is empty. But if you have faith, you can see the beauty of God's will. Mo nang why worldly things, mga kaigsunan, nga makapugog nimo, milyon-milyon na, nari ko Ginoo kay billion dire. You can see greater things of God's will. Mo na, kailangan kay faith. Ang problema sa mga Kristohanon karon, faith, and that is why disobedience mo makita na to. Kinsa ba ni tao mo disobey anak sa diyan nakita nimo ang substance? Why tao makalingla nimo? O na dito makabasol mga igsoon kung na magamit sa kanang yawa nga mga kamimbruhan sa simbahan, alangan magkisay may gamiton sa gawas niya musud diri niya pang tintalon mo. Mutuo di ay ka ana nga naman sa gawas di ba na membro diri. Remember ha, duha ka area nga pwede butangan sa yawa ug mupakgang nimo. Ang kalibutan nga mo-offer nimo nindot ug ang mga tao, somebody will arise diha sa inyuhang pundok. Duha na ka area. So kanang gamiton sa yawa nga naa diri sa atua, mo nay mo storya nimo in contrary to the guidance of the Lord. So ikaw karon mo ay kuan mo choose kinsa imong paminawon. Mo na di na tumabasol magayon ang yawa kay iya man ang trabaho. Ay lagi mo pagkikaway niya lagi. Di sa tama kay amigo pod. Ang ato ng buhaton na niya, i-dead man nato, di nato na siya sundon. Avoid because we cannot defeat him. Bihong ka nga, bisa pa tubangon ko siya, di ko tintal niya. Unsa kaniyo ng Ginoo ayaw lagi pa, ayaw pa apo pa. Kay once nga tintalo na kasayawa, wa na jud kay dag-anan. Di ba ka defeat niya? Una ang mando sa Ginoo, palay gyud na siya, ayaw kuyugi, palay ay tagda. O tanawa, once nga maminaw na ka, ni bisan kinsa diri ha, ni bisan kinsa diri, pwede man ta gamiton tanan. No? Imposible ako'y gamiton sa Ginoo nga mo ni atong buhaton, ako po'y mingon mo tuo ka to kung giingol gini na.
Mura sa kuha nagbuangit mga kaigsunan. Di ba? So, imposible sa kaya na may tabo. Pero naagya, paggamiton ba? Siyawa ba? Mutuo ka ito? Oh, ikaw na mo'y mo desider kung kinsa yun imong tuhuan. Di ba no? Kaya di man nato na sila pwede pahunungon. Di ta pwede mo ampo sa Ginoo, Lord, pamuuhan ni mga tauhan na. Pero pwede ta mga justice. No, kay niyo na Ginoo kung di ka mosunod nako, mabunalan jud ka. So, justice, mga igsoon, pwede na ito na pangayoon sa Ginoo. But never nga pwede na ito ipa-eliminate. Kita, mao'y magbantay. Ayog paggamit sa yawa so that you can receive the powerful provision of the Lord. Tanawag yun sa niya pag-orchestrate, mga igsoon, sa sinugdanan pa lang, giprepare sa Ginoo sila. Gipalig-on sa Ginoo, gitestingan, gipadatag darkness, gikip nila ang pulong sa Ginoo. So, nakakita ang Ginoo, ready na ni sila. Gipadatan dayon niya Moses. Gipadatan din niya Aaron to guide them out sa Egypt. Along the way, giprovidean sila sa Ginoo. Giprovidean sila. Powerful provision, mga kaigsuonan. Mao na nakanindot diha. No? Laliman ka, bato ni agas og tubig. Gipadadaan silang pagkaon, pinaagi silang gam. Nakakaon silang mana. Tanawa ra gud nagiun sa pag-provide sa Ginoo. Impossible. Powerful provision. Muna ayog ismola mga igsoon. Sa pag-provide sa Ginoo nato be. Wa kay believe sa Ginoo mga kaigsuonan. Labi na ron nanay internet, naanay GCash, naanay dali na lang kayo ipada. Sa unang panahon wa gyud, but God was able to send food for them. Karon na Hinuong kamulugak sa pagtuo nga daghan na kayong mga pwedeng gamiton ang Ginoo, mga igsoon. Keep the faith. Importante kayo na. Number 3, God's promised possession. Sa musugot kag sa dili, giprepare na si Ginoo unsay para imo. Giprepare na si Ginoo unsay para ato. Nasangit-sangit lang ta mga kaigsuonan along the way. Kay ngano man hadlok man ta. Fear is always a thick wall, no? Nga dili nato maabot kung unsay kanang para ato unta. Mo nay mga ali nga kinahanglan ato gyud tibagon gyud na nato. In Psalm 105:39 to 45, tanaw ko sa English Bible mga igsoon. He spread a cloud for a covering and fire to give light in the night. Tanaw gyud sa na pagkuan ni sa Ginoo, kana paghatag nila ba og kana bitong talan-awon nga ang Ginoo mo hatod yun nato sa iyang gi-promise. Naa siya gi-guide pag morning, naa siya gi-guide panahon sa kagabion. In verse number 40, the people asked, and he brought quails and satisfied them with the bread of heaven. Hallelujah. Tanawa na giunsa na sa Ginoo, nituman man gud sila. So dili pwede nga padulong dito sa gipromise sa Ginoo pagutman kaniya. Amen. Imposible na. No. So nag-ulan og pagkaon unya ang mga langgam gigamit sa Ginoo para muhatod sa pagkaon nila ug mao gyud pagkaon nila. Okay. Asa ka ana nga ang langgam mo na ni dool para kan ako? No. Nakaibaw ba itong langgam? Wala tayo labot, anak. Basta, ang importante, nakakaon ang tao sa Diyos. Di ba? 41. He opened the rock, and the waters gushed out. They ran in the dry places like a river. Kay posible, anak? Pero ang tubig, mga igsoon, asa gutom, bisag kung saong pa nimo, wag gyud tubig ang bato. Wa gyud tubig. Maunay dako kay babag sa mga driller kanang mga maghimo og kanang atabay, mga puso, maghimo og kanang sa tawagan deep well. Maunay babag nila bato, kinahanglan ila gyud ang bukon, kinahanglan mo go through gyud sila sa rock. Babag ang bato, but not to God. God can create water out of nothing. So, bato wala ginay tubig, but God can produce water out of the rock. Hindi pa gyud mo tuos Ginoo. May kay posible kay pastor out of nothing mga igsoon katawanan kay ta.
Kay di gyud out of nothing ang provision sa Ginoo. Pero ato gyapon question nun, ang pamaagi sa Ginoo. Di pa naminaw ta? Ngamiyon na ka. Sa uban na kanang applicable kanang imuhang gigayad na mo pastor. Pero sa amo di gina pwede. Mga kaigsunan, perti naghanang bato sa panahon nila. Nangagas bato tanan. But God can make that decision. Kung nakaya nilang paagason ang resources, ikaw pa nga anak sa Ginoo. Nga sa panahon nila, dili pasabot nga tanang bato, pwede mo agas. Pero kaya nilang nibilid. Questionable kay atong pagtuo karon. Di ba? Unsa man nga bato ang gihatag sa Ginoo nato to provide us what we need. O gigamit na to, networking. Niingon ang kalibutan scam. Niingon ka, kanis pastor mo, gamit ni siya scam. Ang imong gitanaw, ang wala ka sabot, unsa na nga resources. Wala mo gitanaw, ang katong mga tao nga nakapundar sa ilang kinabuhi because of that business. Muna bisag, asan na sila nga company, wag sila nibiyaan ng sistema sa networking, leverage. Because they saw and they understood. Ang problema, ikaw, wa ka kasabot, wa pa ka experience ni-decider na ka because somebody is talking about it, na scam na siya. Sabta nimo, nya ka na naman, magamit na ba na silang tao nga, po nang lihok ba, o tanawa si Kuano. Ganaha ka mapareha, anak. Ka na iyang gitudlo, pangutan na sa nilihok ba? Nga di ba ka mangutan na, tanawa to si Kuano, nadato naman lagi to. Muna yung problema na to, mupointa sa mga tao nga wala nag-aplikar. O karon magalagad si Ginoo, magalagad si Ginoo, magutman ka, tanawa si Kuano. Nangalagad ba na? Imposible nga magutman ang mga lagad, mga igsoon. Point your finger to those who really serve the Lord. Why don't you point your finger to me? Amen. Ha? Kasi mayo ka, muto ka, ang gingon ni pastor, tanawa si Kuano. Tanawa ko! Nagutman ba ko? Nagutman ba akong pamilya? Nahawa ba ko sa ministry? Uy, paminaw mo eh. Wala mo tanaw pa mong lain. Nga na naman sa inyo atubangan ang example. Listen, believe, and do. Para dili ka masugamak, mga igsoon, sa mga kalihukan sa yawa. Because it's very important, mga kaigsonan, na ma-experience na to that even the rock can provide water. Because they follow, because they believe. Are you listening? Imposible na dyan kayo na, pero nahitabo. Verse 42, for he remembered his holy promise and Abraham, his servant. Unya kita ba karon sa mga panahon, sa panahon karon ba? Nahimo biyatag kaliwatan ni Abraham. So what God promised to Abraham, He also promised it to us. Yan, nag-promise ba ang Ginoo nga pasagdan niya ang iyang mga katawhan? Dili. Ang pangutana, luyuan na nga promise. Unya gisugot ta si Ginoo nga atimanan ni akong buluhaton. O tanawag unsay ato gibuhat. Nahadlok ta nga mayab-an tag kaldero, gipasagdan nato ang buluhaton sa Ginoo. So pasabot ana, wala ka nito sa gipromise si Ginoo nga once nga mo believe ka, once nga mo sunod ka, once nga mangalagad ka, i-provide niya imong panginahanglan. Wa ka nito. So ang tendency is maglagot ka sa imong pastor kay kuan kaayo kanang porsigido kaayo magsigi og push. Wa ka kasabot, wa ka kakita. Mo na problema na hinuon ka. And guess what? Kung panalitan magpagamit ka siyawa, daghan gyud biya mabiktima nimo. And all of those people answerable na nimo pag-abot na nimo sa langit. Di pa na nimo ma-feel karon na kay ma-feel karon mga kaigsunan because you will never be joyful in your life. Pero igatubang nimo sa langit mga kaigsunan, tuan na ka sa langit, ang katubang na ka sa Ginoo, answerable na siya. Kana sila mga tawhana nimo. So imagine na no, ang Ginoo may judge nato. Kay wa man ta gisugo sa Ginoo diri discourage everyone. O sa gingon si Ginoo nato diri.
nga ato silang inganyuhon, ato silang dasigon, ato sila, agkatong mga naluya, ato i-revive. Nga naman, ang importante ang buluhaton. So ang atong focus dapat na sa buluhaton. Pag makaluya ni nako sa buluhaton, ayaw na. Pero kanang mga kuan, kanang asa kagigay din noon para makakita kag buluhaton. Dito na noong kadi mo sud. Diba, diha gigaydan mo sa inyong pastor? Pero dikin mo manod, kay nga naman, madlok ka, ang imong kuan nga, mailad tani, mga kaigsunan kalag, imong tanawan, naabay kalag, wala. Unya ka na, magsige mong lakaw dito sa area, magsige mong kuan dito, magsige mong pangitag kalag, pikatan na mo sa kalag. Kaya naman, inyong mga dagway, mga gutom, mga kapoy. Di ba? Gipugngan kasi awa para di ni mo maangkon ang silver and gold. Kay matod pa ni kanagkuan, matod pa ni Peter og John, silver and gold have I none. Naunsa ka situational man to. Kay gusto ayuhon sa Ginoo bigger than silver and gold ang ihatag sa Ginoo atong lane. Di ba? O tugbangan ba tong kwarta nga iya nadawat nga nakalakaw siya? I will give better than that. Pero karong panahon na, dili ta pwede makaingon anak mga igsoon. Silver and gold have I none. Naibakol ninyo diha. Di gyud ka kapalakaw, mawawan ka na lang. Mas may pa ikaw lakaw. Lakaw. Atong sundon, unsa may gibuhat ni Paul? Si Paul in town, nag-tent making siya so that he will be able to help others. Imagine na nimo, duha ka tuig siya nag-abang sa balay, mga igsoon, para makadungog ang mga tao sa pulong sa Ginoo. Sud sa duha ka tuig siya gabayad. Gusto maghaka mga lagad, see the impossible, mga igsoon. Ang Ginoo nag-promise, siya mo provide. Di ba? Verse number 43. And he brought forth his people with what? Joy. And He's chosen with gladness. Oh, kung imo tan-awon mga kaigsunan, kung nisunod pa lang mo sa giya sa Ginoo, ginisunod pa lang mo sa giya sa inyong pastor, nga mo'y gisugo sa Ginoo ninyo, sila nisunod man sila ni Moses. So nahimo silang joyful. Si Moses po gitanaw, nalipay siya. O sa inyong unahon na nalipay ka kung nagtanaw ninyo. Nga mas madunggan ako ninyo problema man. Unya, proud kayo mo sa inyong disobedience? Vocal kayo mo sa inyong kalisod? Mao nang di mo kasunod? Mao nang nagkalisod ka, kaya waka ni sunod. Kaya kung nisunod pa lang ka, ma-experience ni mo, ang na-experience nila din nga joy. Because God provides. God protects. Mu-bless siya sa iyang mga tao. So dapat nagtanaw ko ninyo, malipayan kay ko. Nindutan ni Kon nindutan ni kanang Sherwin. Bag-o lang nakapalit og balay. Kalipay na sa pastor Ninduta mag-dedicate ta karon sa sakyanan bag-o ni Mike. Kadako na magkalipay na ko ana. Nga naman because you follow. Are you listening? Kadako na magkalipay na ko. Okay, kanang magkuanta kanang take ta og kanang relaxation mga tutag Israel tuyok ta didto kay wa nay gubat moabot panahon ba wala nay gubat ang kuan Israel og ang Gaza, so open na for tourists to kuan to visit mga tuta pagkadaghana mo kuan mo palista pastor kuyog ko because all are able. Karon sa camp pa lang mga igsoon, magampo ta nga daghan pa makaapil. Ya kay ba mo gitagaan ninyo kalisod inyong pastor, masig pangita asa tong affordable. Kita mo sige hatag sa inyong pastor problema. May rabag tabang mo pangitag venue. Kusog raman mo manaway. Di man mo kamo mangitag apil, ang inyo raman nga komentor man ninyo ha permi bati man dire. Ya, asa may mo suggestion? Kamo nga di mo suggest ba paghilo mo Kasi sige ra mo og panaway asan lugar
Di man ta na problema, kadaghang nindot diri sila pulapo, ah. Pero willing ba ka mo bayad? Kadaghang resort diri mga igsoon nga pwede ta mag-camp. Pero tanawa mga simbahan, asa mangitag campsite? Luoy kayo in town? Ngano way Ginoo ang simbahan? Sunod ragod mo God? Para malipay sa taba. Kaya ba mga anong kinahanglan malipay inyong pastor sa pag-guide ninyo? Because kung mag-uol ang pastor sa nga nag-guide ninyo, unprofitable for you na. Unprofitable for you. So musamot kabugat imo kinabuhi. Bisag asa pa ka mo adto, mga igsoon, di joy kita og joy. Kay naara ang joy sa pagsunod. When you follow God through the man of God nga gihatag sa imong kinabuhi, there is always joy. Along the way pa lang, ma-feel na nimo ang kanindot sa breeze sa imong obedience. Mura kang nipadong dito sa Bagyo ba nga, di na ka mag-aircon, ablihin bintana, kabunaw sa hangin. Pag-abot na dito sa kanang murag doon na dito ka sa Bagyo, sirad ina, kaya nga naman, polluted na kayo. Daghan na kayong asos tambutso. Pero makita na mo ba, padung dito sa panalangin sa Ginoo, magsugod na siya provide in impossible way, mga kaigsunan, that we can never have it without Him. Oh, nindot na. Ganahan mo lang with joy. Unya, ako po nga nag-guide ninyo with gladness. Amen? Unya, palitan ka mo, naikipanalangyanan niya, ang imong heart, nasuya ka, agoy, ang yawa mo inadiha, hingin linaoy. Dapat ang kalipay ninyo, nas kalampusan sa inyong igsuon. Di ba? Di kay imong i-discourage para di ka maapsan. No, sa ituboy na. Naningkamot ni, ato ning iampo. Brad, okay na imong gibuhat, Brad. Imo pa na-challenge, apse ko, Brad. Labye ko, lumbay ko. Atong tabangan. Nga naman, naasa ka ng sakto ang iyang pagpaglagad. Pero ka lang, magbuhat, iyaha lang, walay sense of obedience ang iyang gipambuhat. Ano, suportaran man ng taong kanako, in taon nga, di man na mauwi mo gibuhat. You can never find support, mga igsoon. Nga naman, sayop man, di man mao. Obedience usa. Because when God sees your obedience, He will never withhold what you need. Ang anong gi-withhold ta? Daghan kay disobedient heart. But He never withhold what we need. Kani ubay man mi niya. Ituo man mi, bisag imposible kayo. Ngit-ngit kog kaigod, padayon gyapon ta. Balag di ta kita asdan. Basta na itingog ba, word magod importante. Oh, hunong sa, hunong. Ngayon ang word ba hunong? Hunong sa ta. Kaya ni hunong. Sige, step. Oh, kanang specific biya kayong word of God mo guide. Muna bisag ngit-ngit ang imo makita, mga igsoon, wa kay makita, you are holding on the faith that you have sa word of God. Makaabot gyapon ka sa kabubuton sa Ginoo. Pero wa ka ni padayon kay ngit-ngit kaayo. Kanang gingon ni pastor, ngit-ngit pa sa alkitran. Ngit-ngit pa na, imposible kayo na. Diha ka angay ma-challenge. Sa may di imposible ato. Pag-provide sa Ginoo along the way. Asa di imposible ato? Puros man to imposible tanan. O di ba? So, let's keep what the Bible says. 44. Tanawa, and gave them the lands of the heathen. Tanawa ha? Nabali. Imbis sila mo'y servant, sila mo'y slave. Tanawa siya nitabo. And gave them the lands of the heathen, and they inherited the labor of the people. So, samtang ikaw, wa pa ka ni follow sa Ginoo, sulugoon ka, ikigiswilduhan. Pero sa diyang nisunod ka sa Ginoo, baliho na sa Ginoo, ikaw na ron mo'y manwildo. You inherited the labor of the people. Di ba? Sa imo na sila nanrabaho. O di mo ganahan, ana? Uy, paminaw mo, uy! Sige mong pangita, asa mo manrabaho. Trabaho mo sa Ginoo. Para pakit-on ka sa panalangin. Imposible na, pastor. Lagi. Wa kay pagtuo.
Wa bitaw na nga gitagaan ta sa Ginoo og kanang something to begin with. Nga dili ta piniriso. Nga kung gikugihan na nato mga kaigsuonan, makaingon sa ta, gamiton nato ang giingon sa Ginoo, by now! Naanaunta kay properties. By now! Naanaunta kay kanang sakyanan. By now! Naanaunta kay kanang daghang pundo para sa pagpanabang. Maunta na makita nato karon. But ang problem is, kamo mismo tagsa-tagsa. Pangutan niyo kagalingon. Did you follow? Or did you mock the system? Mao na problema. So nungo na nato mga kaigsunan. Because God knows how to turn everything upside down. 45 and last. Unsay reason nganong inganaon man na sa Ginoo? That they might observe His statutes and keep His laws. Praise ye the Lord! Kaya nung balihon man sa Ginoo nga instead ikaw sa ubos, iya kang ipaibabaw. So that you could continue your responsibility. Unsa may responsibility nimo? To observe what the Bible says. To observe and to keep what the Bible says. O karon, samtang naa pa ka under sa mga unbelieving people, can you keep God's word? Can you do according to what the Bible says? No. You can only do it the moment you're free. Bisag unsa pa na, bisag kanusa pa na, bisan asa mga kaigsunan, wa gyoy higot nga moingon nimo ako sa ning ipatangtang kung tugutan ko. Yo magkatuguti. Pastor, wa man ko tangtangi, pastor. I cannot go. Nay higot. So, sa may mahitabo, you cannot keep. Wa ka na himong free. Ang reason nga nung i-free ka sa Ginoo, unya, instead nga ikay gihigtan, ikaw may nagkupot sa mga laborer. Because you know how to guide them. You know how to be a channel of blessing to them. You know what to teach them. Unay tinguha sa Ginoo. Pero sa may mga Kristohanon, masing pangitag trabaho. How can you shine as a Christian? Pero maho sa dihang gibless na sila sa Ginoo, na balik-balikin, nagbasa ang 44. Ibalik ko sa 44, Tim. Ingon sa 44 ha, kung balik ko basa, and gave them the lands of the heathen. No? And they inherited the labor of the people. Ikaw na nag-iya sa kumpanya, ug under na nimo ang mga tao nga sa panahon nga ng labay, mo'y imong gisunod-sunod. Tanaw ra gud how can God turn everything upside down? For this reason. 45 them. That they might observe His statutes and keep, tanawa, His laws. Kay usara gay ato ang angay siguruhon, we can praise the Lord. So how is your life today? Are you praising God? Or you are pressing other Christians that they cannot follow the Lord? Wala, magbantay yun mo mga ison. Who is using you now? Kinsa imo gisunod karon? Who is using you and to whom you follow? Kinsa imo gisunod? Kinsa imo gituman? Ikaw may magbantay ana mga igsoon. Because diha ka gitagaan sa Ginoo og strength to win against yourself. Against yourself yun. Tayo pa, nakasabot ta. Unsay gisulti sa Ginoo diri. So, it is God that will orchestrate. So, let's follow the sovereign steps to divine success. That is very important mga kaisunan. The sovereign steps. It is guided by the Lord. It is prepared by God. Kanang sovereign steps. Padulong sa atong success. Unsay gibuhat sa Ginoo? Number 1. Naay
preparation. Gi-prepare ka sa Ginoo o hinaot pa sa time sa preparation, makapasar ka. Sa pagpreparar pa lang, wala, hagbong na. Kareklamador ka ita. Ikaduhang gibuhat sa Ginoo, provision. Nakapasar ka sa preparation. Then it's time for the Lord to provide what you need in order to get out and go to His will. Naara diha ang provision. And lastly, possession. Taan na dayon ang possession. Makita na dayon nimo mga kaigsuonan. Ninduta. So kung imo lang yung sundon ang Ginoo, mao nay atong padulan. And it is my gladness. It will be your joy to reach the promised land. Amen? Unsa kanindot og kalipay mga igsoon nga sa ato na unya nga sunod nga pakli sa atong kinabuhi tungod ni Ubeta. O, mingon dayon. Asa man ta mag-meet ron? Ang mga men, kay daghan naman. Asa man ta mag-meet? At tutas balay ni Remart. Kay nindot kay dito iyang balkon. Bugnaw kayo. Nagtambo yun dito sa kwano. No? At tuta dito sa iyahang kuan, balay. Oh. Pagkaninduta. Di naman mo matter ang distance because you have the vehicle. Di ba? Yung nga na, mga igsoon. Kanindot ana nga mamalitag lagyo kay mo mga pamalitan og yuta ba pero simbag yun mo gyapon kay ngano man. Oh, di nakatag ta. Nakahimo kag simbahan dito o pagkaninduta. Kung mosunod ta. No, sunod asa nam sa ta mag-meet adto tas balay ni Sherwin kay nindot dito kay oh. Unya karon kung karon ato na tan-aw may tabo ba na? Di ba sitag pangitag asa ta manuksok nga lugar? Wag gyud kuan, no freedom. Mga igsoon. But it will happen if you really believe in the Lord. Na let God do it for us. Para nato ba? So stop listening to the devil. Kay ba na mo mga kaigsunan? We cannot point our finger to a specific person nga pwede gamiton si Hawa. Kay kitang tanan pwede ta gamiton. Kitang tanan, pwede kita gamiton. So kung nakabantay ka, gigamit ka. Tonight, no? Sa imong kasing-kasing, murag nagamit ko si Awa, da? Kay, mas daghan man na-discourage sa akong pag-istorya kaysa na-encourage. Angay ka maluhod, mga pasaylos, Ginoo, Lord, gigamit ko si Awa, isumbong imong kaugalingon, ay naghuwat nga, lain pa musumbong nimo mga igsoon. Isumbong na imong kaugalingon, Lord. Pasaylo ako, Lord. No? Kung imo ko siliutan, akong dawaton, mausab lang ning akong kinabuhi. Di ba? Para madawat sa nimo mga igsoon ang imong provision when you obey the Lord. And you can reach to that great possession nga gi-promise sa Ginoo. Praise the Lord. So, that is biblical prosperity. Makita gina nato sa Bible na agyod partiklaruha. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for this evening. Thank you for teaching to us, O God, a very clear nga lesson sa panghitabo sa diyang gipagawas na nimo ang imo mga katawhan sa Egypt. Because we believe, dear God, that there is nothing new under the sun. It is very applicable sa among kinabuhi today. So please allow us, O God, to hear the still small voice of the Holy Spirit. Despite of the situation, kung naay ngit-ngit kayong unahan nga di namo makita, Lord, ang imong paggiya, apan na ang imong pulong nga angay namong paminawon. Para dili mi mo lugak sa among pagtuo diha nimo, Lord. I pray that you will bless your people, dear God, to believe in you. Help them to follow you, only you, O God, so that all of us could reach our destination, which is your will, O God, nga imo nagi-prepare for us. Thank you so much, O Lord, for choosing us to become part of your church nga karon mao'y among trabaho nga manulti sa ebanghelyo sa mga tao nga wa pa kadawat sa kaluwasan. And it is the working of the devil also to stop us nga dili mi maggamit, Lord, sa pag create og disciple. So please help us, Lord,
nga mapuslan gyud mi nimo samtang naa pa among kusog. Salamat kay Lord sa invitation tonight. May you please bless your people to come to kneel down before you, those who need to ask forgiveness and those who need to ask your guidance, your strength, O God, sa pagpangalagad. Please bless them according to their needs, O Lord, tonight. This is for your glory. In Jesus' name, amen.